Hello, Mountain Movers! Kamusta na kayong lahat? Salamat sa Diyos sapagkat tayo ay muling makakapakinig ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Tayo ay kanyang binayayaan, pinagpala, iningatan, pinangalagaan sa buong isang linggo. At ngayong linggong ito ay huling paggugunita natin at pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at sa muling pagkabuhay niya mula sa kamatayan. Ang lahat ng ito ay para sa atin upang tayo ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan ng ating kaluluwa at makapiling niya sa kanyang buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian sa kalangitan. Romans chapter 6 verse 23 says, "For the wages of sin is death." Sin always demands a payment. And because God is just, sin couldn't simply be overlooked. But man, being sinfully bankrupt, had no way to pay the price himself. Ang kasalanan ay dumating sa mundong ito sa pamamagitan ng isang tao na nagkasala at walang iba kung hindi si Adan. Nung nagkasala si Adan, dahil siya ang una nating magulang na nabuhay sa mundong ito, ang buong sangkatauhan ay nagkasala din naman sa harapan ng Diyos. At ang kasalanan ay may kabayaran at ito ang kamatayan. So, kinakailangan na ang tao ay matubo sa kanyang pagkakasala upang siya ay makalaya at makapiling niya ang Diyos sa buhay na walang hanggan. So, walang kakayanan ng tao na bayaran niya ang kanyang sariling kasalanan upang siya ay makalaya at ito ay magdala sa kanya sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang isa mang matuwid na tao na makatatayo sa Diyos upang ang buhay niya ay maging kabayaran upang siya ay mapatawad sa kanyang kasalanan. So, anong ginawa ng Diyos? In His great mercy and love, He made a way for us. Jesus took your place. Sa ating kawalan, sa ating nothingness and weaknesses or helplessness, sa habag at pag-ibig ng Diyos, gumawa siya ng paraan. At sabi dito sa Romans chapter 5 verse 17, "Much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in the life through the one man, Christ Jesus." Kung ang kasalanan ay dala ng isang tao sa pamamagitan ni Adan, ang katuwiran naman ay dala ng isang Diyos na nagkatawang tao na si Jesus, at ang katuwirang ito ay naghari sa buong sangkatauhan at siya ay nakatanggap ng walang hanggang habag at kapatawaran sa kanyang kasalanan. So at the cross, our Lord Jesus Christ, the perfect sinless man, bore our sins in His own body and took the punishment we deserve. Ang Panginoong Yesus na walang kasalanan ay naging kasalanan at siya mismo ang nagdala ng kaparusahan nito doon sa krus ng Kalbaryo hanggang sa kamatayan. So, ang ating Panginoong Yesus ay undeserving to be punished and to die at the cross because He was sinless. He was spotless. He is righteous. But then again, siya yung nagbayad, kabayaran sa ating kasalanan upang tayo ay hindi na mapahamak bagkos mapatawad sa lahat ng ating kasalanan at ito ay magbunga sa atin ng buhay na walang hanggan because of His great mercy, love,
and grace. Because of His love, grace, and mercy. Sa pamamagitan ng kanyang natapos na ginawa sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon tayo ng kumpletong kaligtasan. Through the finished work of our Lord Jesus Christ, our salvation is complete. And this is freely given unto us. Completely unearned. Ibig sabihin, hindi natin pinaghirapan. Nagtiwala lang tayo sa Kanya at nabubuhay tayo ayon sa Kanyang salita. Although this salvation is unearned and we are undeserving, all we have to do is to receive it with thanksgiving in our heart. And being free to us doesn't mean they came cheap. They cost the highest price. Our Lord Jesus, the only begotten Son of the Father, He didn't just pay for our sins. He overpaid them. Higit pa ang kanyang ibinayad sa presyo ng pagkakatubos natin sa ating kasalanan at buhay na walang hanggan. At ito ang kanyang buhay mismo na Diyos na nagkatawang tao at namatay para sa atin. So God considers you worthy. Child of God, your worth is not determined by what you have done or not done, but by what Jesus has done for you. He sacrificed Himself at the cross, and this is the ultimate proof of how deeply you are valued by Him and the Father. Yung pagkakapako ng ating Panginoong Yesus sa krus ay pagpapatunay na ikaw ay valuable, na ikaw ay deeply loved, na ikaw ay greatly blessed by our Lord Jesus Christ and by our loving Father. By our loving Father. Just imagine, ang utang, example, ay 1,000, pero ang ibinayad ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang buhay ay 1,000,000. So, Jesus overpaid the penalty of sin for us to be back to Him, upang tayo ay muli niyang makapiling sa kanyang presensya, sa kanyang buhay na walang hanggan. Makapanumbalik tayo sa kanyang pagmamahal, pag-ibig, grasya at kahabagan. At ito ay magdulot sa atin ng buhay na walang hanggan. And this is our joy that is priceless. Ito ay ating kagalakan sa Panginoon, na sa kabila ng lahat ay hindi niya tayo inabandona, hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Sa halip ay ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Bagamat tayo ay nilalang niya, ang buhay natin na taglay ay buhay niya, pero hindi doon natapos yun. Inari pa niya tayo sa pamamagitan ng kanyang katubusan na ginawa, na ang kanyang ipinambayad ay ang buhay pa rin niya. So we are really twice owned person. We are owned by God, by creation, and at the same time, we are owned by God by redemption. Ang buhay na ating taglay ay galing sa Kanya, sapagkat Siya ang lumikha sa atin. Ngunit nung tayo nagkasala, hindi niya tayo iniwan. Sa halip, ibinigay pa rin niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Ipinantubos niya ang kanyang ginawa
upang tayong lahat ay makapanumbalik sa Kanya. So we are owned by God twice, by creation and by redemption. And we have now the assurance of our salvation completely because He resurrected from the dead. Kaya ang himala ay ang muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus mula sa kamatayan sapagkat ito ay pagpapatunay na muli tayong mabubuhay sa buhay na walang hanggan kung tayo man ay mamamatay sa ating pisikal na katawan. At kung hindi man tayo mamamatay, tayo nananampalataya sa ating Panginoong Yesus ay aabutan niya sa kanyang muling pagbabalik at kapipilingan niya tayo doon sa kanyang buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Kaya we have a great future because God, through our Lord Jesus Christ, has given us security and assurance that we will be forever with Him in eternity. Because He overpaid our penalty in sin. Mismong ang buhay niya ang ipinambayad niya para tayo ay makapanumbalik sa Kanya. So, in this, we can really reign in life through Jesus our Lord. We can reign in life with our Lord Jesus Christ. Because we raised with Him to reign. We were raised with Christ to reign. Tayo ay kasama na nabuhay namang muli sa pagkabuhay ng Panginoon sa bagong buhay at yung luma ay wala na at ito ay ang kasama niyang maghahari sa buhay na ito. Maghahari sa buhay na ito. Anong ibig sabihin na maghahari sa buhay na ito? Hindi na tayo paghaharian pa ng anumang kasalanan. Hindi na tayo paghaharian pa ng anumang bisyo, gaya ng alak, sugal, sigarilyo, pambababae, layaw ng laman, layaw ng mata, pagmamalaki o pagmamataas. Tayo ay magre-reign sa buhay na ito with our Lord Jesus Christ because we were now set free from sin. We were now set free from all vices. We were now set free from all the works of darkness. We were now set free to worship the living God and to declare that we are God's child and we have eternal life with Him. As He reigns, we will also reign with Him in eternity. That's why, as Jesus reigns, we are also reigning with Him. We will also reigning with Him. Hindi na tayo nakatanikala, hindi na tayo nabubuhay sa kadiliman, hindi na tayo naalipin pa ng kasalanan, hindi na tayo natatakot sa anumang kamatayan sapagkat ang lahat ng ito ay napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesukristo. At kung papaanong nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo mula sa kamatayan, nabuhay naman din tayo na punong-puno ng pag-asa. Nakapipilingin niya tayo sa buhay na walang hanggan, punong-puno ng kaluwalhatian, punong-puno ng pagpapasalamat sa Panginoon. At lahat ng ito ay bunga ng kanyang pag-ibig sa atin, habag, awa, at walang hanggang pangangalag at pagtulong. Kaya meron tayong assurance sa buhay nating ito that whatever happens in this troubled world, we are reigning with Christ in the heavenly realm. We are reigning with Christ here on earth. At wala nang kapangyarihan pa ang anumang kasalanan
sakit o karamdaman. Wala nang kapangyarihan pa ang puwersa ng kadiliman sa ating mga buhay. And our life, hallelujah, in Christ Jesus is a victorious life, full of energy, full of faith, full of victory, and full of thanksgiving because of what Jesus has done for us at the cross of Calvary. Kaya mga kapatid, mabuhay tayo sa katagumpayan ng ating Panginoon Yesus. Sapagkat ang kanyang katagumpayan ay katagumpayan nating lahat bilang mga mountain movers. Just have faith in God and trust Him completely. The Lord is good and He finished the work for us to really have an assurance, to really have security that whatever happens in this troubled world, we will reign in this life. We will reign in this life. Everybody say, I will reign in this life. I will reign in this life. I will reign in this life because Jesus reigns and I will reign with Him. Amen. Praise God. Praise God. Tayo ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa aming lahat. Tunay nga na ikaw ay matapat at ang aming buhay ay buhay na punong-puno ng pagpapasalamat at katagumpayan. Dahil ikaw ay namatay, muling nabuhay at ngayon ay buhay na punong-puno ng kalawalatian at katagumpayan. Salamat sa lahat ng himala. Salamat sa lahat ng pagpapala. Salamat sa lahat ng pag-iingat at patnubay mo sa aming lahat. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan. Pagpalain niyo ang aking mga kapatid under the banner of mountain movers, O God, at maranasan nila ang iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Tayong lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord, mountain movers. Mag-offering kayo dyan, ha? God bless you all. Sama nyo sa prayer natin. Sa Wednesday, meron tayong prayer meeting. Yung ating outing, pag uwi ko dyan, probably mga July. Okay? Pag-pray nyo yung aking trip at saka yung ating outing at maging yung darating na eleksyon. Pag-pray nyo rin si Mayor Bico, ang mabuti nating mayor. Okay, God bless you all, mountain movers. Thank you very much. Thank you very much, Lord. Ingat. Bye-bye.